Hello guys, wala akong ginagawa ngayon kundi nanonood ako ng Double B while taking my Quaker Oats. Medyo masama yung pakiramdam ko due to phlegm. Ano kasi ngayon, paiba-iba ng panahon. Ito talaga yung sakit ko. Pero it's a minor lang naman siya. Siguro sa loob ng 1 year, 2 to 3 times lang po. At mabilis naman pong mawala yung phlegm ko. Nagagamot naman po siya. Thank you for watching. Thank you for watching, guys. Maganda lang tong apps na to, sa totoo lang. Napakaganda, no? Natandaan. So, be fast. Yan, talagang kailangan mabilisan din ito. No? Parang madala sa pinakamalapit na mga ospital at doktor na stroke ready. No? Yan, kailangan malaman Kasi na-enhance yung beauty natin. O sige, ito po, yung may mga risk factors naman. Kasi sa Pag ito ang ginamit mong apps, o diba, kahit pa paano. Siyempre, yung mga cholesterol natin, tumataas. Pero meron din po na talagang naipapasa, naipapamana. Tama po? Paki-explain po sa amin, paano ba yung lifestyle na nag-lead sa pagkakaroon ng stroke at saka ano ba yung mga naipapasa sa atin? So, meron tayong mga, yun nga, natawag na risk factors. May iba na talaga hindi natin mapapalit, no? Kung meron kayong family history ng stroke, lalo na kung yung malapit sa inyo, immediate family. Thank you guys. Thank you so much.